So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon si Sara Duterte umattend na naman po na isang celebration regarding po sa China. Actually, mga kababayan, wala namang problema. In my own opinion, kung si Sara po umaattend po ng China celebration, kung ano man yan. Okay lang yan eh. Yun nga lang kasi mga kababayan, ang point natin dito, wala po siyang absent. Kada meron po celebration po yung China, palagi po siyang present. Kung di man lang siya present, meron po siyang palaging video na pinapakita. Okay? So, ngayon, ang point dito, no, ang sabi po ni Sara Duterte po doon sa isang event po sa China, na ang gusto niya raw po kapayapaan. Kita mo katangahan ni Sara Duterte? Kapayapaan sa China? Dapat kasi sila magsabi nun sa atin eh. Tama ba? Hindi kasi ang point, hindi naman po tayo ng Google. Sino ba ng Google? Di ba si Sara? Tsaka yung China? Yun nyo to Nakita ko to sa itong article po na to. Sabi dito Sara Duterte joins Chinese Lantern Festival. Peace Reconciliation. Ito po nabalita to kanina. February 27, 2025. Bulagya talaga, no? Kada celebration, present ka. Tama, Lori Mamawag. Doon na lang siya tumira sa sa China. Pero mukha niya, tuwan-tuwa pa siya, no? Tuwan-tuwa pa talaga yung bubita. Kasali ako, Chinese ako, Ay, mukha natin nakangiti ka pa, no? Sabi dito, Vice President Sara Duterte spread the message of peace and reconciliation when she attended the Chinese Lantern Festival last week. Last week pa pala ito, no? The country's VIP joined, di ba? The Spring Festival celebration upon the invitation of Chinese ambassador to the Philippines, Wang Zilian. So mahal na mahal mo talaga si Wang Zilian. Ano ba yan? Shota mo ba yan? Ninong mo ba yan? Ito. So, nag-post pa nga si Sara. So, sabi ni Sara dito, no? Chinese Lantern Festival reception hosted by Embassy of the People's Republic of China, Makati City. So, ito Sa pangunguna ng Embassy of the People's Republic of China, ay isinagawa ang 2025 Chinese Lantern Festival noong nakaraang linggo sa Makati City. Malugod natin tinanggap ang alok na paanyaya ni Chinese Ambassador to the Philippines, His Excellency Wang Zilian, na dumalo sa naturang pagdiriwang. So, sa mga kababayan, ano ba yan? Nag-i-invest na ba yung China kay Sara? Di ba kasi dapat pag mga ganyan kasi mga kababayan, dapat ang ini-invite ninyo presidente. Pero bakit si Sara? Well, kung may time naman si PBBM, malamang ka-attend yan. Pero mukhang si Sara kasi wala siyang trabaho. Di naman siya appointee. Sa celebration na ito ay hango sa tradisyon ng mga Chinese sa pagtatapos ng Chinese New Year at pagsisimula ng tagsibol. Ang ating mga Filipino-Chinese na mga kababayan ay nakiisa sa naturang kasiyahan kung saan dinaluan ito ng mga kasapi ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at Federation of blah blah blah. So, ang sabi niya pa dito sa baba, continue natin Okay. Tugon na pagdiriwang ng pagsusulong ng pagkakasundo, kapayapaan at kapatawaran. Bahagi ng tradisyon at pagpapahiwatig nito ang mga pailaw ng Chinese lanterns at mga salo-salo na simbolo ng pagkakaisa. Tingnan niyo mga kababayan, actually, alam niyo kung gusto ko sabihin dito, kung para pala ito sa pagkakasundo, kapayapaan, di ba, at kapatawaran, ang point dito, gago po kausap ang China. Di ba? Gago po sila kausap. Bobo talaga to. So ano to? Mga kababayan, alam niyo gusto ko palabasin dito?
Ito na po yung glimpse. Ito na po yung sulyap. Pag si Sara Duterte po maging presidente, babalik po tayo sa pagiging probinsya ng China. Tulad po ng gusto po ni Digong. Tingnan nyo ito mga kababayan, no? Katangahan ni Sara eh. Alam niyo yung bagong ano ngayon? Bagong pinagkakalat ngayon ng China. Ito, oh. Inaangkin na po nila yung yung Palawan. Nag-trending na nga ito eh. Ayan, oh. Yung 10-9 mga kababayan, sinama na po nila yung Palawan. Tapos ang gusto pa ni Sara Duterte, makapagkasundo. Di ba? Kapayapaan? Hindi ko sinasabing gusto natin ng gera. Pero ang point natin dito, kahit ano mangyari mga ka-streetwise, no, hindi po isusuko ng China yan. Wala po silang ibang dagat, kundi yung South China Sea po na yan. Kaya pati po West Philippine Sea, inaangkin na nila. Visit na to, no? So, tinan nyo to, ha? Oh, sabi dito sa isang, sa mga post ng mga Chinese. Sabi dito, ha? Palawan Island, formerly known as Zhenghe. O, kita nyo, ha? Yung Palawan Island, pinangalanan na nilang Zhenghe. Oh, was once the homeland of Ming Dynasty. It has always been developed by the Chinese and governed by the Chinese. It has nothing to do with Xiaofei. Even Luzon Island was also the homeland of China in early years. One day it must be returned to China. Kita mo kabastos. Di ba? Ito naman mga kabastos ng mga China, ng China sa atin. Oh. Pati pala Luzon sila daw may-ari. Tapos makikita natin si Sara Duterte na, tayo, makapagkasunduan tayo sa China. Popo ka ba? Oh. O si Marcoleta naman sabi mo dito. At ang point dito mga kababayan, no, every year na po talaga, no? Every year palagi po na dyan si Sara. Oh, ito nagsimula yung 2022. Nandiyan po siya, nag-Chinese pa nga yun, mukhang tanga eh. Oh. So ngayon mga kababayan, no, tinan nyo ito ha. Kung gusto pala ng kapayapaan ni Sara Duterte sa China, dapat ang pagsabihan mo yung China. Tinan nyo ito ha, ito bago-bago lang to eh. Kailan ba to? Nabalita ito kung kailan lang. Last 2 days ata to, no? So sabi dito, no? Stand off in the skies, witnessing an unsafe intercept over South China Sea. So nabalita ito sa Japan Times. So mga kababayan, ito po, aeroplano po ito ng China. Helicopter po ito ng China. Yung katabi niya po, aeroplano po ng BIFAR. Di ba? Oh. Sabi dito, you are flying too close. The Philippine pilot warned over the radio as a Chinese military helicopter edge within 3 meters. Puta, 3 meters mga kababayan. Ang lapit na nun. 3 meters of a Philippine government plane on patrol over the Flashpoint Scarborough Shoal in the disputed South China Sea. On February 18, incident witnessed by the Japan Times from aboard Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So nagpapatrol lang po sa West Philippine Sea mga kababayan, aeroplano po ng Pilipinas ng BIFAR. Hindi po siya military, BIFAR. For research. Ngayon, hinarangan po ito ng China helicopter. Oh. So ngayon mga kababayan, sasabihin ni Sara Duterte, makipagkasunduan, magkaroon ng kapayapaan. Good luck. Good luck sa Pilipinas pag ito naging presidente. Good luck. Diyos ko. Hindi kasi ang point, no? Ito yung sinasabi ko eh. Kapag si Sara po naging presidente mga kababayan, kung ano man yung naging relasyon ni Digong sa China, mas malala pa po yan. Mas malala pa po mangyayari dyan. At syempre, yung mga taong pro-China, balik po sa gobyerno yan. Harry Roque, Panelo, o baka si Marcoleta, baka mabigyan ng posisyon sa gobyerno. Di ba?
So gugustuhin nyo ba yon? Bumalik ang mga pro-China sa gobyernong ito? Oh. So, ay mamaya, tinan ko mamaya. Maraming salamat ha. Mamaya panoorin ko mamaya yan. Yung RTVM mamaya. Nakita ko yan eh. Oh. So, nakuha nyo yung point ko mga babayan. Oh. Tapos ito pa yung malupit eh. Oh. Ito nabalita ito January 21 naman. VP Sara Duterte urged cooperation with China amid maritime dispute. Diba? As the Philippines and China remark of as the Philippines and China mark 50 years of diplomatic relations, Vice President Sara Duterte expressed optimism for stronger cooperation despite rising tension in the West Philippine Sea. Mga kababayan, alam niyo yung point ko dito? Gusto po talaga ni Sara Duterte na makapagkasunduan sa China. Ang tanong dito, isusuko ba talaga ng China yung West Philippine Sea? Isusuko ba nila yan? Mag-give way ba sila dyan? Actually, hindi. Kahit na ano pong gawin po natin mga kababayan, hindi po talaga isusuko ng China yan. Kasi po, ayan lang po ang pinakadagat po ng China. Ang laki-laking bansa po ng China, ayan lang po ang dagat na meron sila. Kahati pa yung Vietnam, kahati pa tayo, pati rin po Japan, tsaka Korea. So, kulang talaga yan. So, kahit ano mangyari mga ka-streetwise, no, ilalaban po talaga ng China na mapasa kanila yung West Philippine Sea po na yan. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, hindi, makapag-cooperate na lang tayo. Gaga ka ba? Ano, isusuko mo? Isusuko mo yung soberenya ng Pilipinas? Sabi ko nga mga kababayan ito po ang glimpse kung anong klaseng pamumuno si Sara Duterte pag siya pa naging presidente. Napilit po, nagbubulag-bulagan po yung mga bobo at tatanga-tanga mga DDS. Diba? Oh. Well, si Marcoleta, baka kaya sagutin ni Marcoleta to. Wala naman daw West Philippine Sea, gagawa lang daw po natin yun, sabi niya. Sakit sa banks no? Di ba? Oh. So yun may content lang yun. So kayo po mga kababayan, ano pang masabi nyo nga po dito? Sa ginagawa nga po ni Sara Duterte, na patuloy po na pagdikit-dikit po sa China. So kayo ba, agree ba kayo dito na ito ba talaga ang gusto ni Sara? So agree ba si Sara Duterte dyan po sa 10-dash line? Kasi parang ganun Parang ganun. Oh. Pati Palawan, ninanakaw na sa atin. Pati Luzon. Puta, tayo taga Luzon tayo. So, kailangan na ba natin mag-aral ng Chinese language? So, takil gusto kasing balagpasan ni Xi Jinping si Mao Zedong. Si Mao Zedong hindi nagtututbrush yun. Oo. So yun, nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replay, syempre, palike, pa-subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, mga ka-streetways, so meron pa tayong last topic. Last topic na lang po ito.